Hello po mga kapatid, magandang hapon po ulit sa lahat. Welcome to my channel, Brother OG De Leon po. At nandito na naman po ako mga kapatid para po ulit mag-share po sa inyo ng salita ng ating Diyos. Yung aking devotion ngayong hapon na ito mga kapatid. So nandito na nga po ako kahapon, natapos po yung chapter 28 na aking binasa dito sa Matthew. So ngayon po, nandito na po ako sa ang magandang balita ayon kay Marcos or the Gospel according to Mark. So nandito na po ako. So bago ko po ito umpisahan, basahin mga kapatid, ay samahan niyo po ulit ako na tayo po ay manalangin. Magsiyuko po tayo. Yes Lord, Father God in heaven, maraming salamat po sa hapong ito dahil makakapagbasa na naman kami ng iyong mga salita o Lord. Makakarinig na naman kami Lord ng iyong mga makapangyarihan salita o God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit o God. Dahil sa pagkakataon na namang ito Lord, mabibless na naman po kami lahat sa iyong mga salita o Diyos at sa iyong mga pangako na hindi nagbabago sa lahat ng tao o Diyos. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit o God. Lord, nawa po ang iyong mga salita ay lagi naming maisapuso't isipan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso o God. Lord, samahan mo po ako sa aking pag-share ng iyong mga salita o Lord, ikaw po ang gumabay sa akin at turuan mo po ako Father God upang puro salita mo lamang Lord ang lumabas sa aking bibig o God. Lord, inaangkin ko na po ang katagumpayan ng gawain namin ngayong hapon na to o Diyos. Thank you Father God in heaven, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid, welcome ulit sa aking channel. So nandito na nga po ako para mag-share sa inyo ng aking devotion po ngayong hapon na to. Pero bago po tayo mag-umpisa at dun po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe po kayo at paki-like niyo po yung aking mga videos, aking mga sharing At paki-share niyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, pati na rin po sa inyong mga kaibigan at paki-click na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa iba ko pang mga videos na i-upload po. So mag-umpisa na po tayo. Dito nga po sa magandang balita ayon kay Marcos. Dito po sa maiksing panimula, sabi po dito, ang magandang balita ayon kay Marcos ay nagsisimula sa pahayag na ito. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Pinaniniwalaan ng marami na ang aklat na ito ang pinakaunang isinulat na aklat tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Na ito rin ang pinakamaigsi, subalit ito naman ang punong-puno ng buhay na kasaysayan. Ang madalas na pagpapaliwanag ng mga salitang Aramaiko at mga kaugaliang Hudyo ay nagpapahiwatig na ang aklat na ito ay isinulat para sa mga hentil o ang mga Kristiyanong hindi Hudyo. Sabi pa, si Jesus ay inilarawan dito bilang isang taong may tanging kapangyarihan. Ito ay makikita sa kanyang pagtuturo, kapangyarihan laban sa mga demonyo at pagpapatawad ng kasalanan. Ipinahayag rin niya na siya ang anak ng tao na naparito upang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. At nandito nga po sa chapter 1 ang pangangaral ni Juan na taga-bautismo nandito rin po. Ang itapos yung pagbautismo niya
sa ating Panginoong Hesukristo. Tapos, nandito rin yung pagtukso sa ating Panginoong Hesukristo sa ilang nandito din ang simula ng pangangaral sa Galilea, ang pagtawag sa apat na mangingisda, yung kanyang apostol po, yung tinawag na apat. Pinagaling ang sinasapian ng masamang espiritu, di ba po, napakaraming pinagaling ng ating Panginoon Hesukristo ng mga sinasapian ng masamang espiritu, mga imbalido, yung mga may ketong, pinalinis po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Tapos nandito nga po ang pagpapagaling sa maraming tao. Tapos sabi po dito sa chapter 2, at nandito po ang na pinagaling siyang isang paralitiko, mga kapatid. Katuruan tungkol sa pag-aayuno at katanungan tungkol sa araw ng pagpapahinga. Ito po, marami po kasing nagtatanong dito tungkol sa pagpapahinga. May sinabi rin dito ang ating Panginoon Hesukristo, di ba po, ginawa ang ating daigdig ng 6 na araw ng ating Diyos, at sa ika-7 araw po, siya po ay nagpahinga. So, ang sinasabi po na tuwing ika-7 araw din po, tayo ay magpapahinga. Wala po tayong gagawin kundi magsama-samang manalangin, kumain ng maayos, magpahinga. Yun po ang sinasabi. At dito po sa chapter 2, verse 23 po. Marcos chapter 2 verse 23. Sabi po dito, katanungan tungkol sa araw ng pagpapahinga. Ito po ang sabi, verse 23. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng uhay. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Sabi po yan ng nakakitang mga Pariseo sa ating Panginoon Hesukristo, kasi nga po ang mga alagad niya ay namumulot po. Sabi po, sumagot po ang ating Panginoon Hesukristo, verse 25. Sabi po dito, sinagot naman sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahon? Si Abiatar ang pinakapunong pari ng si David, at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, sabi po. Sabi pa po dito, ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatan kumain niyon. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti. Pakinggan niyo po ito, napakaganda po. Ulitin ko lang, mga kapatid, pasensya na po, ulitin ko po. Verse 27 po, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Verse 28, ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Kung kasama po natin, kagaya dito sa sinasalaysay, kung kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo sa araw ng pamamahinga at siya ay nagpapagaling, hindi po rin tayo dapat magpahinga. Tayo rin po ay hahayo, maghahayag ng salita ng ating Diyos, at tayo rin ay magpapagaling. Dahil dito po sinabi po ng ating Panginoon, binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad. So, magpapagaling din sila, maghahayag din sila, maglalakad din sila, mamumulot din sila, kakain din sila. Mga kapatid, ulitin ko lang sabi ng ating Panginoon, verse 27 po, chapter 2. Sinabi rin ni Jesus, tinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Verse 28, ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Yun po ang kanya sabi. Sabi pa dito,
Sabi po dito sa kwento sa chapter 3 na po tayo. Sabi po dito, may pamagat po itong pinagaling ang lalaking paralisado ang isang kamay. Pakinggan niyo po ito. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. So marami nakabantay po kung pagagalingin ng ating Panginoon sa Kristo, yung paralisado sa araw ng pamamahinga. Sabi po dito, upang may paratang sila laban sa kanya, sa ating Panginoon, kung pagagalingin nga daw yung paralisado. Tinawag ni Jesus ang lalaking parang paralisado ang kamay. Halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Sabi pa, ulitin ko lang mga kapatid, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Sabi niya. Ngunit sila hindi sumagot. Tinignan ni Jesus ang mga tao, ang mga taong nakapaligid sa kanya. Galit at lungkot ang nararamdaman niya dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Inunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Verse 6, umalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabwatan sa mga tagasunod ni Herodes upang ipapatay si Jesus. So nakita na nila ng mga kapatid, talaga nakikita nila yung kamanghamanghang ginagawa ng ating Panginoon Hesukristo, pero yun pa rin ang kanilang iniisip na ipapatay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, ano ba ang mas mabuting gawin sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ano ba ang mas makakabuti o mas maganda sa araw ng pamamahinga? Ang sabi dito, ang gumawa ng masama o magpagaling, sabi dito. Ang magpagaling o magligtas ng buhay o pumatay. Alin daw ang mas maganda, yung magligtas ng buhay o pumatay? Sabi pa dito, verse 7, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Edomia, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginawa niya. Dahil sa napakarami ng mga taong inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa, sapagkat marami na siyang pinagaling, dinumog siya ng lahat ng may sakit. Sabi pa dito, sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masasamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos, sabi. Ngunit mahigpit silang inutusan ni Jesus na huwag ipagsabi kung sino siya. Tapos, sinabi pa rito mga kapatid, ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. Buhat sa mga taong iyon ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang maging kasama niya at upang suguing mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya
Inirang niya si Simon na pinangalanan niyang Pedro. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinawag ding niyang Boanerges na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Yun po yung mga pangalan ng 12 mga kapatid. Tapos ito, pakinggan nyo to. Verse 20, may pamagat po itong si Jesus at si Beelzebul. Pag-uwi ni Jesus, muli nga nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. So sa dami ng tao, hindi na po nakakain ng ating Panginoon sa Kristo, pati ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang sawayin siya dahil sinabi ng mga tao na siya ay nasisiraan ng bait. Sinabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakakapagpalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Si Beelzebul pala po ay tinatawag nila pinuno ng mga demonyo. Dahil dito pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Sabi pa dito, sabi niya, paanong magpapalaya si Satanas ng kanyang sarili? Kasi nga hinalintulad po siya dun sa leader daw ng demonyo. Ano po? Kaya ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, dahil dito pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Sabi niya, paanong papalayasin ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi magtatagal mawawasak ang kaharian iyon. Kapag naglaban-laban naman ang mga magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag himagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, ang magkabaha-bahagi ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal darating ang kanyang wakas. Sabi po, magkakagulo po, di ba? Hinahalin tulad niya yun sa pagkakagulo ng sambayanan o sambahayan. Pag nagkagulo, mawawasak, hindi ba po? At pag naghimagsik daw din si Satanas sa kanyang sambahayan o sambayanan, parang ganun po, ay magkakagulo rin at darating ang, sabi dito, ang kanyang wakas. Subalit, hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas maliban gapusin muna siya kapag siya ay nakagapos na, saka pa lamang mapapagnakawan ang kanyang bahay, dahil nga po daw napakalakas ng tao, kailangan gapusin bago pagnakawan. Ngunit ang sinumang lumalapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Ulitin ko lang, verse 28, tandaan ninyo, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, tandaan ninyo ito, maaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. So, ulitin ko lang, napakaganda po na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Pag nilapastangan po daw ang Espiritu Santo, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, wala daw po yung kapatawaran. Sapagkat ito ay walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu.
Yun po ay napakalaki palang kasalanan, mga kapatid. Yung paglapastangan sa Holy Spirit. Tapos sabi pa dito, ang ina at kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang, pakinggan niyo mga kapatid, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumunod o sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. So tayo pala mga kapatid, tayo pala matatawag lang na mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo ay susunod sa Kanya. So hindi pala tayo pwedeng tumawag sa ating Panginoong Jesucristo kung tayo puro kasamaan lang ang ginagawa. Puro kasamaan ang lumalabas sa bibig, puro kasamaan ang iniisip, tapos sasabihin natin, kapatid din ako. Kaya sinabi po ng ating Panginoon Jesucristo dito, sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid. Ngunit sinabi rin sa Biblia, mga kapatid, na kung tayo ay magbabalik loob ng buong puso at kaluluwa, kalilimutan ng lahat ng mga kasalanan, tayo po ay patatawarin at tayo po ay magiging kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo magbabalik loob, ulitin ko lang, ng buong puso at kaluluwa, mga kapatid, tayo magiging kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo magiging anak ng ating Ama sa langit kung tayo susunod sa kanyang mga katuruan, sa kanyang mga kautusan, gagawa ng kabutihan sa ating kapwa, mga kapatid. Hindi magsasalita ng nakakasakit, hindi mag-iisip ng kung ano na gantihan ang ating mga kapatid, lalo na ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. Yun po ang tinuturo sa atin ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Tinuturo niya yon sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Yung iba sinasabi nila, tao lang. Tayo'y nagkakasala, nakakagawa ng mali, nakakapag-isip ng hindi maganda, nakakapagsalita ng hindi maganda sa ating kapwa. Dapat yun po ay ating nakokontrol. Mga kapatid, dapat po yun na ating nakokontrol at para mapagtagumpayan natin yung mga ganong klaseng pagsubok o yung mga masasakit na salita, pag-iisip na dapat po tayong mananalangin palagi, nagabayan tayo at huwag tayo pabayaan. At sa tuwing makakagawa po tayo ng ganon, kailangan pong ihingi natin kagad ng tawad sa ating Panginoon na nasa langit upang ayusin niya ang ating mga puso't isipan, ang ating buong pagkatao, mga kapatid. Ganun po ang dapat nating gawin, mga kapatid. Kung minsan, sa pagsasalita ng totoo, sa iba ay yun ay nakakasakit. Ganun po ang mga tao, dahil totoong may sinasabi ka, totoong sinasabi mo yun. Kung minsan nabasa mo yun sa Biblia, biglang pag sinabi mo yun, sumasama ang loob ng ating kapwa sa yung mga ating nasabihan na gano'n. Minsan totoo yung nararamdaman mo na sinasabi mo lang na yung bagay na yon, kumisan nagiging lamat, kumisan ganun, kumisan nakakasakit tayo ng pananalita, pero yun ay totoo. Dahil sa ngayon, lagi po natin dapat na iisipin yung ating sasabihin. Lagi nating iisipin ng maraming beses at sa tuwing magsasalita tayo, dapat naisip po natin yan ng maayos. Pinag-pray po natin yan sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Ama na nasa langit, na itong aking sasabihin naway wag makasakit, o kung makakasakit man, naway ako po inyong patawarin, O Lord, at patawarin niya rin ako balang araw. Ganun po dapat ang ating gagawin. Lagi manalangin ng manalangin, sabihin sa ating Panginoon lagi ang ating mga pangarap, gusto, yung ating
mga pangarap sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sarili, yung mga kagustuhan natin, na yun ba ay magiging kaloob ng ating Diyos at ibigay natin sa Kanya upang siya ang gumawa ng paraan, ano? At bibigay niya yun sa atin kung yun ay nararapat sa atin at yun ay tama na dapat nating gawin. Dahil kung hindi, hindi po yun mangyayari, ano mga kapatid. So dapat mag-pray everyday, manalangin talaga oras-oras, lumapit sa ating Panginoon na nasa langit. Yun po ang ating kailangan. So maraming salamat mga kapatid. Alam kong naintindihan nyo at na-bless kayo sa ating simpleng pag-uusap na naman at sa aking sharing sa salita ng ating Diyos. Maraming salamat po sa lahat. At muli mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Umuulan po, malakas po ang ulan. So mananalangin po tayo mga kapatid. Tayo po dudulog uli sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magsiyuko po tayo. Yes Lord, O Father God in Heaven, maraming salamat po ulit sa hapong ito sa iyong mga salita na aming narinig. Father God, nawa lahat ng iyong mga salita ay lagi naming maisa puso't isipan at maisa buhay ng bawat isa sa amin, Father God. Lahat po kami, lahat ng taong inyong ginawa, Lord, nawa isa buhay ang iyong mga salita. Dalhin araw-araw, saan man pupunta, ano man ang gagawin, Lord, naway lagi kang unahin at maisip, O God. Hindi lang ako, kundi ang aking mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, ganun din ang aming mga presidente, Lord, sa aming bansa, mga kasamahan nila at mga mahal sa buhay, Lord, sa mga doctors, Father God, nurse, frontliners, police, sundalo, lahat ng tao, Father God, nawa laging sa iyo lumapit, umasa, manalig, O God. Sa iyo sumampalataya, O Lord, dahil ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Sa iyo lalapit ang lahat ng tao, anumang klaseng karamdaman niya, sa iyo lalapit, Lord, dahil ikaw lamang ang magpapagaling ng anumang klaseng karamdaman. Ikaw ang bibigay ng pagkain sa lahat ng nagugutom, mag-aayos ng buhay, mag-aayos ng ugali, mag-aayos ng puso't isipan, O God, maglilinis sa aming kaluluwa. Ikaw lamang ang makakagawa ng Lord. Wala na pong iba, Lord, dahil ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Paligat. At itong nangyayaring pandemic na to, Lord, sa iyo lamang dapat ilapit. Dahil ikaw lamang ang maglilinis at makakapaglinis ng aming mundo. At maibabalik mo ang masayang buhay namin uli, masagana at tagumpay na pamumuhay, O God. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat namin kasama araw-araw sa aming pamumuhay, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng labang ito sa pandemic na to, Lord. We pray and we claim it, Father God. We claim it na tagumpay na ang labang ito. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Ang buhay namin ay muling magiging maayos dahil kasama ka na namin. Simula ngayon sa mga oras na to hanggang sa kahuli-hulian ng aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. And Amen. And Amen. Salamat po ulit mga kapatid. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Pray po tayo araw-araw, oras-oras mga kapatid. At sigurado ko magtatagumpay tayong lahat. God bless po sa ating lahat.